Alright, so hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, tinitirada ni Senator Bato de la Rosa itong si President Bongbong Marcos at tinutukoy niya na napaka-weak daw ni PBBM. Like literally, napakahina, mahina ang ating presidente ngayon. So, ang hugot dito ni Bato is patungkol nga po sa sinabi ni Department of Justice Secretary Boy Remulla na we are ready to cooperate with the International Criminal Court. At dito nga po sa sinabi din ni Executive Secretary Lucas Bersamin na kapag may request, ang Interpol ay igagarantiya natin ito. Pero hindi tayo makikialam kung magkakaroon man ng warrant of arrest itong sila Digong dahil diskarte na yon ng International Criminal Court. So ang tinutukoy dito ni Executive Secretary Lucas Bersamin is yung patungkol sa Interpol. Kasi sa Interpol may commitment tayo. Pero sa ICC, wala na. Dahil matagal na nga tayong umalis. Panahon pa ni Digong sa kanyang kagustuhan. Now, mga minamahal, dahil po sa naging komento ni DOJ, Secretary Boying Remulla at ni Executive Secretary Lucas Bersamin, abay itong si Bato nanginig sa takot. Kasi syempre dami siya dyan eh. Di ba? Hindi lang naman si Digong ang dami dyan, kundi siya. Kasi siya yung nag-implement. I mean, siya yung nag-utos. Si Digong yung nag-implement, pero siya yung gumawa. Siya yung dumiskarte. So, alam nyo, ito lang yung pinagtataka ko. Ano ba yung ibig sabihin ng totoong matapang na leader sa inyo? Kapag pumatay ka ba, matapang ka na nun? Kapag may pinatay ka bang almost 30,000 Filipinos, do you think na yung branding mo sa sarili mo ay matapang kang leader? Kasi, mga minamahal, parang napakalaking insulto. Diba? Ang sinabi ni Bato de la Rosa na mahina si PBBM. Ito yung article, basahin natin. Marcos, mahina. Bato de la Rosa chides admin for flip-flopping on ICC stands. Okay, basahin natin na. Sabi niya, Senator Ronald de la Rosa slammed the administration of the President Ferdinand Marcos Jr. for changing its stance on cooperating with the International Criminal Court's ICC investigation on the Duterte's drug war for crimes against humanity. Medyo bobo ka ba to sa part na to? Dahil paulit-ulit po yung stand ng ating presidente na hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC. Yan yung stand ni PBBM, di ba? Hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC. Pero pwede silang mag-imbestiga. Walang sinabi na makikipag-cooperate na tayo. Pwede lamang silang mag-imbestiga. Which is yan din naman po ang ini-insist ni Boying Remulla. Kasi syempre, di ba, free naman sila, open naman silang mag-investigate sa bansang Pilipinas on behalf na din sa ating mga Filipino na kailangan na makamit ang hustisya. Lalo pat sa mga inosenteng nadamay na mga Pilipino dahil sa maling pag-implement ninyo sa tinatawag ninyong war on drugs. Ulitin ko, ang stand ni PBBM, hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC, pero wala pong sinabi ang ating presidente na hindi nila papayagan, ang ating presidente mismo hindi papayag na mag-imbestiga. Pwede silang mag-imbestiga pero hindi sila makikialam. I think, Bato, dapat magkaroon ka ng reading comprehension. Alright? Sabi dito, he was reacting to the Executive Secretary Lucas Bersamin's statement on the Philippines will respond probably, favorably or positively to a possible request from the International Criminal Police Organization to implement a possible ICC arrest warrant against former President Rodrigo Roa Duterte. So, ang kinukuda, mga minamahal dito, ni Bato de la Rosa, bakit naman papayag kayo? Kapag may arrest warrant, papayag kayo makipag-cooperate dyan sa Interpol, malamang, meron tayong commitment. Sa ICC, matagal na tayong umaklas. Matagal na tayong wala sa ICC. Panahon pa ni Digong.
2018 or 2019? I don't think so kasi 1 year yan bago ka umalis sa ICC. 1 year yan bago ka payagan. Pero ang punto dito, sa ICC lang tayo umalis. Kasi ganito, pwedeng mangyari. Kunyari, may warrant of arrest ang ICC. Hindi naman pwedeng makipag-cooperate ang bansa Pilipinas sa parte na yan. Kasi ICC, wala na tayo, wala nang jurisdiction. Pero sa Interpol, meron pa tayong commitment. Kasi imagine kay Alice Gu, sino ba yung nakahuli doon? Interpol. Kay Tevis, sino nakahuli doon? Interpol. Nagigets ninyo, mga minamahal? May commitment tayo sa Interpol. Sa ICC, wala. So, bakit mo pagbabawalan ang ICC, ang Interpol? Diba? Sa commitment niya dito sa Pilipinas. Or I think, baka natatakot ka kasi, isa ka sa posibleng arestuhin kasi ikaw may kasalanan ka. Diba? Alright. Sabi pa dito, Bersamin said the move was sign of committee for the request the Philippines might ask of Interpol in the future. So, natatakot ka Diba? Natatakot ka. Kasi na isa ka sa posibleng hulihin. Diba? Yan yung punto dito. Kaya mo sinasabing mahina si PBBM kasi gusto mo. Diba? Na i-cancel. Gusto mo na wag na lang pumunta na hindi mag-proceed yung kaso sa inyo. So ngayon, sino yung mahina? Si PBBM ba or kayo? Kasi kung mahina ang ating presidente, mga minamahal, dapat sunod-sunuran siya sa gusto ninyo. Kaso hindi May sariling desisyon ang ating Pangulo, ang ating pamahalaan, na hindi pwede na ikaw lang yung magaling, ikaw lang nangingibabaw, kasi bawat isa, mayroon kanya-kanyang pwedeng maiambag para umangat, diba? Ang bansang Pilipinas. Ang mali ay mali at hindi dapat ito i-tolerate. Alright? Sabi pa dito, Bersamin's statement, which conflicted with the President Marcos' earlier pronouncement not to cooperate with the ICC, exposed the administration weakness in the governance. Sabi ni De La Rosa, no, mali lang yung pagkakaintindi mo. Ayaw ni PBBM sa ICC. Kasi wala na nga tayong jurisdiction at nire-respeto yon ng ating presidente. Pero pinag-aaralan muli ng ating Pangulo ang muli nating pakikipag-cooperate dito sa ICC. So kung yung tinutukoy mo dito sa sinabi ni Lucas Bersamin, magkaiba po yun. Ang sabi ni Lucas Bersamin, kapag may warrant of arrest ang ICC, hindi tayo tutulong. Pero sa Interpol, may commitment tayo. Nagigets mo, Senator Bato de la Rosa? May commitment tayo sa Interpol, so bakit hindi tayo tumulong? Hindi naman ICC yung Interpol Pero pwedeng gamitin na way ng ICC yung Interpol para mahuli itong sila Duterte if merong warrant of arrest. Okay? Alright. Ganito magsalita si Bato. Alam mo, dyan makikita, tila itong gobyerno na ito ay leaderless. Wow, sa'yo pa nang galing yan, leaderless? Gaano ka ba kagaling? Diba, nagpapahiring ka galing sa isang taong wala namang credibility? Okay lang sana kung magaling ka. Okay lang sana kung standard ka na leader. Para sabihin ng ating gobyerno ngayon ay leaderless. Kaso hindi ka naman standard. Isa ka lang tuta. Isa ka lang asu-asuhan. So, sa'yo pa talaga nanggagaling yung salitang leaderless? Really ba to? Meron ba tayong tinatawag na leaderless pero yung foreign policy ang galing? Meron ba tayong tinatawag na leaderless pero dumadaan tayo sa due process? Sa rule of law? Leaderless ba kung tawagin yun na lahat tayo may boses, lahat tayo may freedom? Ay, bato. Mag-isip-isip ka sa mga sinasabi mo. Nakakahiya yun. Sabi dito, hindi mo alam kung saan ang direksyon ng gobyerno na ito. Yung direksyon nito, mahuli ang may kasalanan, mapanagot ang may mga kasalanan at mabigyan ng justice, ng hustisya, yung mga pamilyang kinupal ninyo. Yung mga inosenteng nawala dahil sa inyo. Justice must be prevail.
which is natatakot ka kasi alam mo na isa ka sa posibleng mabigyan, mahahinan ng warrant of arrest. Yun. Okay. Sino ang nagtitimon sa gobyernong ito? Sino pa ba? Walang iba kundi yung presidente. Alangan naman ikaw. Kasi tila hindi na sinusunod yung pronouncement ng Pangulo na we will never recognize the jurisdiction of ICC. Yes, kasi wala namang jurisdiction ng ICC. Walang jurisdiction ng ICC. Alam mo ba to? Yung comprehension mo mali. Interpol yung tinutukoy ni Lucas Bersamin. 'Di ba? Interpol. So sa Interpol may commitment tayo. May jurisdiction pa tayo doon. Kasi hindi naman tayo umalis sa Interpol. Sa ICC, doon lang ang wala kasi umalis na tayo. Nagigets mo ba? Senator Guato de la Rosa? Well, ano pa nga ba nga saan natin sa kanya? Sabi niya, natamaan na daw ng bala yung ulo niya. Kaya siguro, I think, wala nang laman, hindi na mapasukan ng knowledge. Kasi tanga eh. Diba? Kwentong barbero, natamaan daw yung ulo niya ng baril nung dun sa Davao, pero ba't buhay ka pa? Diba? Alright. Sabi dito. Yan po yung interview ni Bato sa Diswiz. Okay. It showed that Marcos has no control over his cabinet, that he is a weak leader who takes back his word about the ICC. Wala naman pong umatras sa salita ng ICC. Ang ating presidente, wala pong inatras unang-una. Dahil ang sabi nga ng ating Pangulo, wala nang jurisdiction. So hindi nga nila papayagan, niya allowed ang ICC sa Pilipinas, pero pwede naman silang mag-investigate. Bakit? Kasi nung panahon na naganap yung patayan, ay miyembro pa tayo ng International Criminal Court. So yung tinutukoy dito, mga minamahal, yung tinutukoy po dito, yung iimbestigahan is yung mga panahon na tayo ay miyembro pa. Pero nung di na tayo miyembro, hindi na sila mag-iimbestiga dyan dahil unang-una wala na nga jurisdiction. Nagigets mo ba? Or natatakot ka lang? 'Di ba? Ilang beses niyang sinabi ng Pangulo, for 1,000 times hindi daw siya papayag. Okay, bakit ba ang sinasabi ng Pangulo iba sa sinasabi ng kanyang gabinete? What's the real status of this government? Sino ba ang leader nito? Sino ba ang pinaka-chief of executive? Bakit ang daming opposing decision na ginagawa yung kanyang mga gabinete? Parang wala siyang kontrol sa kanyang gabinete. Anong parang walang kontrol? Bakit? Anong tingin? Hindi. Kasi ganito, mga minamahal. Sinasabi niyang walang kontrol kasi nagkakaiba daw yung mga pahayag, yung mga pronouncement, which is medyo mababa lang yung pagkakaintindi mo or hindi mo nagigets. Pero yung ibig sabihin na walang control, hindi yung totoo. Dahil tayo, may kanya-kanya tayong opinion. Tayo may kanya-kanya tayong stance. At tayo may kanya-kanya tayong pwedeng mayambag sa ating gobyerno. Kaya nga sabi ni PBBM, he is willing to listen sa kanyang mga cabinet official. Dahil bakit niya pa in-appoint yan kung siya lang yung marunong, kung siya lang yung magaling? Nagigets ninyo, mga minamahal? Diba? Nakakaloka? Alright. De La Rosa questioned the conflicting statement of President and this little President Executive Bersamin. Ang tinutukoy dito ng ating presidente, walang hudikatura sa ICC, pero meron tayong commitment sa Interpol. Hindi naman tayo umalis sa Interpol eh. Nagigets mo, Senator? Diba? Maano yung comprehension mo? Kung ganun ang stand ng ating little president, the executive at presumably, ito ay galing sa Pangulo. Kung yan ang stand ng Pangulo natin, laban bawi ang Pangulo. Nagpapakita ng kanyang kahinaan. Mahina, well, mga minamahal, do you think kung galing man sa presidente, yung sinabi ni Executive Lucas Bersamin, do you think magpapakita yun ng pagiging mahina? Or baka natatakot lang kayo? Kasi hindi nyo kayang kontrolin ng presidente patungkol sa issue ng International Criminal Court. Diba? Nagigets ninyo?
mga minamahal, natatakot kayo. Kaya yun yung sinasabi ninyong mahina. Yun. Diba? Oh. Alright, mga minamahal, kayo, ano yung masasabi ninyo? Do you think mahina ang presidente or natatakot lamang sila? So again, pahingi po ako ng comments, likes, and share para po maging updated kayo sa mga susunod na gagawin nating video. Pasensyaan nyo na mga minamahal, natanggal ako ng pimples ko kaya namamaga yung dito ko. Tapos umiyak ako, so yun, kailangan kong mag-sunglasses ngayon dahil na-hurt yung feelings natin sa mga problem. Alright, it's me, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.